Nahihirapan ang bumiyahe at lumikas ngayon sa ilang bayan sa Pampanga dahil po sa matinding baha. Ang ilang residente napipilitang maglakad dahil walang masakyan. May ulat on the spot si Sherry Anton. Kaya ngayon medyo umaraw na dito sa bahagi ng Minalim, Pampanga, pero yung baha nandito pa rin, kaya hanggang ngayon pahirapan pati yung pagbiyahe, papasok at palabas sa mga pasahero dito. Mahigit isang oras muna ang aming binilang bago dumating ang unang truck na natiempohan namin papasok sa pinaka-plaza ng Minalim, Pampanga. Kasama ang iba pang mga pasahero na na-stranded, sinimulan naming baybayin ang mahabang kalsadang ito na naghahati sa Santo Tomas at Minalim dito sa Pampanga, na lubog sa kulay brown na baha. Sa kalsada, marami mga tao ang piniling maglakad mula tuhod hanggang hita. Kalahating oras daw naglakad ang mamang ito para makalabas ng Minalim. Yun nga lang, sakit nga eh. Parang may alipungan na ako. may ilang mga nagbabangka na rin sa Barangay San Bartolome, ang pinakamalalim na bahagi ng munisipalidad ng Santo Tomas. Pamilya ko nandito na, linikas ko na sa Madyas, dadalo ko sa Paranay Ulamin. Ang nagiging problema pa raw dito kapag malapit lang ang destinasyon na nasakyan mo. Sa hirap ng biyahe, papasok at palabas ng Minalim, maging mga pulis dito nakikiusap na rin sa mga truck driver na habaan pa ng konti ang biyahe. Ang tsuper ng truck na nasakyan namin, 2 taon na raw nagseserbisyo sa mga nai-stranded. Mahirap daw talaga ang daan lalo't hindi bongga na ang kalsada, kaya doble ingat na lang daw siya. At kahit mahirap, Okay naman ho, basta nasa ingat lang ho ng pagdadala sa amin. Kaya at least nakakatulong tayo sa mga taong... ang barangay chairman ng San Nicolas kinumpirma ang pagtaas ng tubig mula tuhod hanggang hita na ito ngayon habang papalapit sa dike. Yung gamot available sa health center, pero sana po mabigyan pa kami ng mga assistance sa health, lalo na sa mga gamot. Pia, kanina nakausap din natin si Kagawad Jesus Di Batulak at si Kagawad Hil Gutierrez, at ang sinasabi talaga nito, ang isa pang nagiging pahirapan sa kanila, particularly doon sa may barangay Santa Catalina, ay yung kumbinsihin yung mga tao na sumama na sa kanila para mag-evacuate muna pansamantala. Sa ngayon daw, 5 pamilya pa yung natitira doon, kaya umaapelya sila na hanggat na ngayon na medyo gumanda ang panahon dito, sana daw ay pumayag na lumikas muna pansamantala at makituloy muna dito sa covered court dito sa poblasyon. Yan muna ang latest mula dito sa Minalim, Pampanga. Balik sa iyo, Pia. Siya, nakita namin doon sa video mo, may ilan yung mga bata na lumulusong sa baha. Yung mga batang ito, wala naman silang pasok, no? Nakikipaglaro lang ba sila sa isa't isa? Saan ba yung punta nila? O, Pia, yung dito nag-i-observation natin, yung mga bata dito dahil baha, parang ginagawa na lang nilang swimming pool yung baha dito. Tapos yung iba, kasi siguro nga dahil wala na silang magawa, ang iba sa kanila nauutusan na bumalik doon sa bahay nila para kumuha sandali ng kung ano man ang kailangan. Pero agad din naman na bumabalik sa evacuation center. Kaya lang nga, Pia, talagang yung marami sa kanila aminado na dahil sa sobrang babad nga sa baha ay talagang unti-unti nagkakaroon na sila ng problema sa kanilang balat, lalo na doon sa kanilang mga paa. Pia? Kasi nga siya doon sa video, halos lahat ng nandun sa kalsada, mga bata, kaya nga sila walang pasok para hindi na sila lumusong. Pero yung iba naman, may mga pasok yung mga adults, yung mga nanay, tatay, pumapasok sa pinagtatrabahuan nila? Oo, Pia, pumapasok, pero dito sa may bahagi ng Minalim, doon sa may Santo Tomas, doon sa mga dinaanan natin na iba't ibang barangay pati, talagang ang means of transportation ngayon dito ay yung dump truck. Makisakay ka sa isang 6x6 truck. Yun ay kung ayaw mo na mabasa. Merong iba, dahil late na raw sila doon sa kanilang pinapasukan, talagang naglalakad na lamang. Pero sabi nga nung 2 mama na nakausap ko kanina na naglakad, mula doon sa pinakamalang lalim na bahagi ng Santo Tomas, yung Barangay San Bartolome, hanggang doon sa San Vicente na una nating pinaghintayan kanina, talagang masakit daw sa paa, masakit sa kalamnan dahil yung baha medyo may konting agos, at maliban doon, alam nila na medyo marumi yun. Kaya doble-doble daw yung sakripisyo na inaabot nila habang bumabaybay nga doon sa baha. Pia? Maraming salamat, Sherry Ann Torres.